A love that never gives up. Parang kakatapos lang po natin kantahin ito kanina, no? Okay, so ako na po magbabasa, sabayan nyo na lang po ako mga kapatid kasi medyo mahaba to, pero pwede po kayong tumingin dito, basahin nyo po, tingnan nyo po kung tama po ang aking binabasa. Okay po? So we will read Jeremiah 31. We're gonna read the whole chapter, kaya medyo mahaba po ito. Tagalog ko na lang po babasahin ang pagbabalik ng mga Israelita. Sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, ako'y magiging Diyos ng buong Israel at magiging bayang ko sila. Ang sabi pa ni Yahweh, ang mga taong nakaligtas sa digmaan ay nakatagpo naman ng awa sa ilang. Nang ang Israel ay naghahanap ng kapahingahan. Napakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa'y inibig ko na sila, kaya't patuloy akong magiging tapat sa kanila. Muli kitang itatayo, marilag na Israel. Hahagwakan mong muli ang iyong mga tamburin at makikisayaw sa mga nagkakasayahan. Muli kang magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria. Magtatanim ang mga magsasaka at masisiyahan sa ibubunga niyon. Sapagkat darating ang araw na hihiyaw ang mga bantay mula sa kaburulan ng Ephraim. Halikayo, umakyat tayo sa Zion, kay Yahweh na ating Diyos. Ang sabi ni Yahweh, umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob, ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ni Yahweh ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito, sila'y ibabalik ko mula sa hilaga, titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may anak na pasusuhin, pati ang mga malapit ng mga anak. Sila'y babalik na talagang napakarami. Uuwi sila nagiiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko pabalik. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa patag na landas upang sila'y hindi madapa, sapagkat ang Israel ay aking anak at si Ephraim ang aking panganay. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ni Yahweh at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ng Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa, sapagkat tinubos ni Yahweh si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na higit na malakas sa kanya. Verse 12, aakyat silang nagsisigawan sa tuwa, patungo sa bundok ng Zion, puspos ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ni Yahweh. Saganang trigo, bagong alak at langis at maraming bakahan at kawan ng tupa. Matutulad sila sa isang halaman ng dinidilig, hindi na sila muling magkukulang. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ng mga dalaga, makikigalak pati ang mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Aaluin ko sila at papalitan ng kagalakan ng kanilang kalungkutan. Bubusugin ko ng pinakamainam na pagkain ng mga pari at masisayahan ang buong bayan sa kasaganaang aking ibibigay. Ito ang sabi ni Yahweh. Narinig sa Rama ang isang tinig, panaghoy at mapait na pagtangis. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila. Sinasabi ni Yahweh, itigilan ninyo ang inyong mga pag-iyak, huwag na kayong lumuha sapagkat gagantimpalaan ang inyong mga ginawa. Babalik sila mula sa lupain ng kaaway. May pag-asa sa hinaharap, sabi ni Yahweh, magbabalik sa sariling bayan ng inyong mga anak. Narinig kong nananaghoy ang mga taga-Ephraim, pinarusahan ninyo kami na parang may guyang hindi pa natuturuan. Ibalik ninyo kami nang kami gumaling, sapagkat kayo si Yahweh na aming Diyos. Tumalikod kami sa inyo, ngunit ngayon nagsisisi na. Natuto kami matapos ninyong parusahan. Napahiya kami't nalungkot dahil nagkasala kami sa panahon ng aming kabataan. Si Ephraim ang aking anak na minamahal, ang anak ng aking kinalulugdan. Kung gaano kadalas ko siyang pinaparusahan, gayon ko siya naaalala, kaya hinahanap ko siya. Ako'y nahahabag sa kanya. Ito ang sabi ni Yahweh, maglagay ka ng mga batong pananda sa inyong landas, hanapin mo ang daang iyong nilakaran, magbalik ka, Israel.
sa mga lungsod na dati mong tinirhan. Anak ko, hanggang kailan ka pa mag-aalinlangan? Ako si Yahweh ang nagtatag ng isang bagong kaayusan. Ang babae ang siyang magtatanggol sa lalaki. Ito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Muling sasabihin ang mga salitang ito sa lupain ng Juda at sa kanyang mga lungsod. Kapag ibinalik ko na sila sa kanilang tahanan, pagpapalain ni Yahweh ang bundok na banal na Jerusalem sa kanyang tinatahanan. Ang mga nagsasaka at mga pastol ay muling magkakasamang maninirahan sa Juda. Bibigyan ko ng inumin ang nauuhaw at bubusugin ang nanlulupaypay dahil sa matinding gutom. At masasabi ng sino mang tao, ako'y... Sandali lang. Sito ko na nga babasahin. Asa na po ako? Sa baba. Ako'y natulog at nagising na maginhawa. Sabi ni Yahweh, darating ang panahon na pararamihin ko ang mga tao at mga hayop sa Israel at sa Juda, kung paano naging maingat nang sila'y aking ibagsak, bunutin, sirain, saktan at lipulin. Buong ingat ko rin silang itatanim at itatatag. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Pagdating ng panahong iyon, hindi na nila sasabihin mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Sa halip kung sino ang kumain ng maasim na ubas ang siyang mangingilo, mamamatay ang isang tao dahil sa kanyang kasalanan. Sinasabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at Juda. Ito'y hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto, bagamat parang ako'y isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduang ito. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan, isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na nila kailangan turuan ng isa't isa at sabihin kilalanin mo si Yahweh, sapagkat ako yung makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko ang kanilang kasamaan. Si Yahweh ang naglagay ng araw upang lumiwanag sa maghapon at ng buwan at mga bituin upang tumanglaw sa magdamag. Siya ang nagpapagalaw sa dagat, kaya umuubgong ang mga alon. Ang pangalan niya'y Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Habang ang kaayusang ito'y nananatili, hindi mawawala kailanman ang bansang Israel. Ito ang sabi ni Yahweh, kung masusukat ang kalangitan o maarok ang kalaliman ng lupa, maari kong itakwil ang buong Israel dahil sa lahat ng kanilang ginawa. Ito'y nagmula sa bibig ni Yahweh. Haba, no? Binasa natin buong chapter ng Jeremiah 31. Okay, so hindi na po tayo... Diretso na po tayo sa ating historical background. Kailangan maunawaan natin, pag nagbabasa tayo ng Biblia, importante na intindihan natin yung history. Okay? Historical background po ang tawag doon. Ang Book of Jeremiah po ay isinulat ng bandang late 600 to early 500 BC. Okay? So, dati po, yung timeline po nito, si King Josiah, no? Siya po ay nagkaroon ng revival ang mga tao, nakakilala kay Yahweh. At pagkatapos ng time ni Josiah, ay muli na namang bumalik yung mga tao sa kasalanan. Okay? Kasi nung sumunod kay Josiah, si Joachim at Zedekiah, ito po ay sila yung mga corrupt leaders. Okay? So ito po ay, tayo po ay makaka-relate, no? Dahil tayo ay marami ring corrupt leaders. Tama po ba? Okay, so after po nagkaroon ng revival dahil sa may mga corrupt leaders, nagkaroon na naman, bumalik na naman sa kasalanan ang mga Israel. Okay? At doon po nagkaroon ng pananakop, sinakop ang Jerusalem. Okay? So ang Babylonian exile po, okay? Sinira po nila ang temple, no? The temple was destroyed noong 586 BC. Lahat ng mga leaders ay kinuha, take captives, and even the families na-separate sa kanya-kanyang pamilya. Yung nation po ay talagang nawasak. It was devastated, no? So, ibig sabihin lang po, hindi lamang sa espiritual ang naging problema ng Israel, kundi yung buong buhay nila wasak. Naintindihan niyo po ba, mga kapatid? Yung buhay ng Israel. Kasi nga, nung una, naglilingkod sila kay Yahweh. Pag-uusapan natin yan.
Now, let's talk about the spiritual condition of Israel. Bakit po sila napunta dito sa ganitong pangyayari? Hindi po biglaan ang judgment ng Diyos, mga kapatid. Focus po kayo dito kay Pastora. Dito lang po kayo tumingin. Okay? Bakit po nangyari sa mga people of Israel ito? Hindi ito po biglaan na judgment. Ito po ay resulta ng kanilang long-term rebellion. Rebelde po ang mga Israelita. Mga kasalanan po nila, number 1, idolatry. Ano po sabihin ng idolatry? Sila po ay sumasamba sa ibang Diyos. Sila po ay may Baal. Sila po ay may Asherah. Wala po itong pinag-iba sa atin ngayon. Maraming santo tayong pinagdadasalan. Marami po tayong kung sino-sinong Diyos ang tinatawag, mga kapatid. Kapag po kayo nakilala na kay Jesus, only Jesus lang tayo. Sa ating Diyos lang po tayo sumamba. Dahil po ang idolatry ay isa sa pinakagagalit-galit ng Diyos. Pinakakagalit. Tama ba yung Tagalog ko? Kagalit-galit sa Diyos. Ayaw na ayaw po ng ating Diyos Amang sumasamba tayo sa ibang Diyos, lumuluhod at sumasamba, nananalangin sa ibang mga rebulto, santo. Okay? So, kaya po ito, nagalit ang Diyos sa Israel dahil gumagawa sila ng mga kung ano-anong Diyos na sinasamba. Kaya nga sabi ng Diyos, huwag kayong luluhod sa anumang ginawa lang ng tao, mga images, dahil ako ang Diyos na mapanibughuin. Nagseselos ang Diyos, si Yahweh. Ako ang Diyos mo, bakit niluluhuran mo yan? Ang Diyos ay spirito. Idolatry, number 1 po yan. Kung bakit galit na galit ang Diyos sa mga Israelita. Injustice, dahil inaapi po nila yung mahihirap. At yung pangatlo, religious hypocrisy. Napakadami niyan, mga hipokrito. Nangangaral ang salita ng Diyos, pero gumagawa ng mga ano-anumang kasalanan, nananakit ng ibang tao. Okay? So sumasambo po sila sa Diyos, pero wala sila talagang tunay na puso. Kaya po, nagagalit si Yahweh sa mga Israelita. At sa Jeremiah chapter 2 to 6, tinawag po sila ng Diyos na unfaithful wife. Ang Israelita daw po ay, ano ba unfaithful? Hindi tapat na asawa. Di ba, we are the bride of Christ, tayong asawa ng Diyos. Kaya kapag tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan, unfaithful po tayo sa Kanya. Unfaithful wife tayo. Kaya wag po tayong sasamba sa ibang Diyos, kundi kay Yahweh lang sa ating Diyos. Amen? At dito po, sumasamba sila sa iba't ibang Diyos nga, and then sila ay tinatawag na unfaithful wife. Sila ay rebellious children. Rebelding mga anak ng Diyos. Wala pong pagkakaiba. Tayo rebelde rin, mga kapatid, minsan. Tayo rebelde sa Diyos, gumagawa tayo ng mga bagay na hindi gusto ng Diyos. Amen po ba? Okay, so hindi po sila na-exile dahil mahina ang Diyos nila. Kaya po sila na-exile, itong mga Israel, ang bansang Israel, dahil sa kanilang pagrebelde at sa kanilang pagtalikod sa Diyos. Yan ang dahilan. Okay, pag-usapan po natin ang role ni Jeremiah. Sino po si Jeremiah? Si Jeremiah po ay tinawag na propeta ng Diyos to the nations. At ito pong ang calling niya po ay, siya po ay bata pa actually sa Jeremiah 1. Sabi po ni Jeremiah, bata pa siya, ayaw ko Panginoon, no? I am too young. Pero si Yahweh, pinili pa rin si Jeremiah. Kaya ikaw, matanda ka man o bata, pag ginamitan ka ng Diyos, magpagamit ka. Katulad na Jeremiah. Pero pinili pa rin siya ng Diyos. Anong mission ni Jeremiah? Ang warningan ang mga Israelita. To warn the people of Israel. To call to repentance. Para manawagan na kayo ay magsisi na, Israelita. Israel, magrepent kayo sa inyong mga kasalanan, sa inyong pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa inyong mga injustices, sa inyong mga pagiging hypocrite, no? Pero walang nakinig. Anong resulta?
sila po ay na-exile. Alam niyo po si Jeremiah, siya po ay tinawag na weeping prophet. Siya po ay ininsulto pa ng mga Israelita. Siya po ay kinulong pa. Siya po ay tinanggihan pa. Si Jeremiah. Kaya mga kapatid, minsan sa buhay nyo, kahit tama ang ginagawa mo, hindi ibig sabihin tatanggapin ka ng tao. Amen? Minsan kahit tama yung ginagawa mo, minsan hindi ka tinatanggap ng tao. Number 4, let's talk about the covenant background. Napakahalaga po nito mga kapatid. Para maintindihan po natin ang Jeremiah 31, kailangan alam natin ang Old Covenant. Alam niyo po ba yung covenant sa Tagalog? Kasunduan. Okay, so meron pong kasunduan, may lumang kasunduan. Sa Book of Exodus at Book of Deuteronomy, meron pong kasunduan. Ang Diyos, ang kasunduan niya sa people of Israel, I will be your God. Sabihin niyo nga po. Sabi po yun ni Yahweh sa Israel. Ang Israel naman, ang kasunduan nila, we will obey you. Ano sabi ng people of Israel sa Diyos? We will obey you. Dahil kapag sila ay sumunod, may kondisyon. At napag-aralan po ito natin last time, at ang condition po ay pag sila ay sumunod, merong, ano yung topic natin last week? Pag sumunod ka sa Diyos, merong blessings. At kapag hindi ka sumunod sa Diyos, merong curse, sumpa. Napakabigat, di po ba? Pero ito po ang sinasabi sa Biblia. May blessings pag sumunod ka sa Diyos, may sumpa kapag ikaw ay hindi sumunod sa Diyos. Kaya po, alam niyo po, ang people of Israel, paulit-ulit lang sa kanilang ginagawa. They have this pattern, no? The cycle of failure. Makikita po natin yung buong testament, pag binasa niyo po yan, lumalapit lagi sila sa Diyos, pagpapalain sila ng Diyos, pag naging kampante na sila, tatalikod na naman sila sa Diyos, at sila na naman ay parurusahan. Tapos pag pinarusahan, lalapit na naman sila sa Diyos, okay? Pagpapalain na naman sila ng Diyos, tatalikod na naman sila sa Diyos, at iiyak sa Diyos, lalapit na naman. Wala pong pinagkaiba sa buhay natin, mga kapatid. So, ibig sabihin, mula pa man noon ang tao, hanggang ngayon, walang pinagkaiba. Madalas tayong lumalapit sa Diyos. Pag pinagpala, napapalihis ng landas, nakakalimot na naman sa dapat gawin, imbes na para kay Lord, yung pagpapala, mag-serve sa Panginoon, wala lang. Amen? Wala po tayong pinagkaiba sa mga Israelita. So, ganun po ang pattern nila. Ganun po ang cycle. Kaya yung kanilang buhay ay paulit-ulit lang. Kaya kung ang buhay mo ay paulit-ulit lang, tingnan mo kapatid, ano ba ang ginagawa ko? Para ba akong Israelita? Now, let's talk about the judgment before hope in Jeremiah hanggang 29 po. Dito po, bago dumating ang Jeremiah 31, ang dami pong warning at judgment. Sinabi po din dito lagi yung mga team ng Jeremiah 1-29, repent or be destroyed, Babylon will come, you cannot escape consequences. Kaya po ng Jeremiah 25, nagkaroon po ng 70 years exile, no? And then after po ng Jeremiah 29, ito po yung favorite verse natin, biglang sabi ni Yahweh, for I know the plans I have for you. Plans, di ba? Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Biglang ganon. Pagkatapos ng hirap, biglang sasabihin ni Lord yung pangako niya sa'yo. Kaya kung may mga hirap kang pinagdadaanan, sa huli, may pangako pa rin ang Diyos sa buhay mo. And let's talk about the turning point in Jeremiah 33. Ito yung tinatawag na yung biglang nag-shift yung tone, no? From judgment, from destruction hanggang napunta sa restoration. Amen? So, anong ibig sabihin nito mga kapatid? God will restore Israel, God will heal them, and God will bring them back. Kasi yun yung pangako niya. Bagamat marami silang napagdaan ng hirap,
kasalanan, sila'y pinatawad at minahal pa rin ng Diyos. Ganun po ang ating Panginoon. And this is the position ni Jeremiah sa 31, sa story, Jeremiah 31, is the heart of hope. Dito pinapakita dito na may pag-asa ang ating mga buhay, kapatid. May pag-asa ka. Sabi mo sa tabi mo, may pag-asa ka. Amen? Meron po dyan structure, yan. Ito po yung position of Jeremiah 31. So makikita po natin, katulad sabi ko, may puso no, na pag-asa. Kaya sa verse 1 to 6, diyan po yung restoration, ni-restore ni Yahweh ang Israel. Verse 7 to 14, makikita po natin yung joy and blessings. Pagbasa natin ng verse 15 to 17, nandyan yung grief, pero may pag-asa pa rin, no? And then verse 18 to 20, yung repentance, yung pagsisisi. And 31 to 34, may bagong kasunduan. And 35 to 40, ito yung assurance ni Yahweh sa mga Israelita. Ganon din ito, mga kapatid, sa atin. Amen? Hindi lang po ito sa Israelita. At tayo po'y makaka-relate dito. Bagamat, I'm sure marami po tayong pinagdaanan, but God will restore us. Amen? May nasira kang pamilya, meron kang hindi nakasunduan, the Lord will restore your family. The Lord will restore kung ano man yung sinira ng kaaway sa buhay mo. Amen? Even yung plano mo sa buhay, sinira ng kaaway, may plano pa rin si Lord sa buhay mo. Amen? There is a joy, there's a blessing that will come. Maaring meron kang mga iniiyak kay Lord, but remember, there is always hope. Amen? And even to repentance, okay, kung ikaw ay nagkasala, lumapit ka sa Diyos at ikaw ay kanyang patatawarin. At lagi mong tandaan, there's always a promise from the Lord. May pangako ang Diyos sa'yo, hindi lamang sa people of Israel. Amen po ba? May pangako. Sabi mo sa tabi mo, may pangako ang Diyos sa'yo. Ngayon pag-usapan, anong connection po nito sa New Testament? Ang Jeremiah 31 to 31, ang Jeremiah 31 hanggang 34 ay, ito po ay directly fulfilled kay Jesus Christ. At ang reference po nito ay sa Hebrews chapter 8 to 12, and Luke chapter 22, verse 20. Ang sabi po doon, this cup is the new covenant in my blood. Ano po ibig sabihin? Hindi na po sa law yung stone, kundi law is written in the heart of His people. Amen? Kaya yung kapatawaran na kailangan natin sa Diyos ay kumpleto na. Napatawad na tayo. Amen? Now, let's proceed to a theological meaning ng Jeremiah 31. Number 1, grace over law. Over law. Okay? Grace over law. Ano po ibig sabihin nito? Hindi sapat ang rules. Ang kailangan po dito is yung transformation, yung biyaya ng Diyos ay maranasan natin sa ating mga buhay. Kung paano po nagpatawad si Yahweh sa people of Israel sa kabila ng kanilang mga kasalanan, ganun din po sa atin. Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa iyo araw-araw. Sabi mo sa tabi mo, sapat ang biyaya ng Diyos. Amen? Maaring meron tayong tinatawag na law, no? Pero lagi po nating tandaan, yung ginawa po ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ay sapat na para maranasan natin ng kumpletong kapatawaran, ang biyaya at ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Number 2, internal change. From external religion, nagkaroon ng internal relationship. Amen? Sa buhay po natin, mga kapatid, napaka-importante yung ating relasyon, hindi yung ating relihiyon. Kapag may nakarinig pa kayo ng, ay naku, kahit anong mangyari, mamamatay akong relihiyon ko ay ganito. Ay kapatid, hindi yan ang magdadala sa iyo sa langit, yung relihiyon. Ang magdadala sa iyo yung relasyon mo sa Diyos. It's not about the religion, it's about your relationship. Katulad kahapon po, meron tayong bisita.
Sabi niya, ay, Pastora, paano po kaya yun? Ako po ay Mormons, pero nabaptisma, ano na po ako, na tawag dito? What do you call that? Binyag. Sabi niya, binyag. Nabinyag ako sa born again. Sabi ko, we're born again Christian po kami, pero hindi po kami nang bibinyag. Baka po baptism. Sabi ko, oo, baptism. So, doon pa lang, malalaman mo na bago to. Hindi pa niya nakikilala si Lord talaga. So, tapos Mormons siya. Sabi ko, alam niyo po ba na tanging si Jesus lang po ang makakapagligtas sa inyo? Sabi niya, oo naman daw. Alam niyo po ba yung pinapasok niyong religion? Ano niyo po ba yung Mormons? Alam niyo po bang ibig sabihin ng Mormons? Alam niyo po ba yung kanilang pananampalataya? Kasi ako naniniwala ko, may nabasa ako kasi na sa Mormons kasi parang isa sa mga belief nila, parang magkapatid si Lucifer at saka si Jesus. Parang ganon. Okay, so doon pa lang talagang yung mali na yung doktrina. Kaya sabi ko, alam niyo po, ang kailangan mo lang ay si Jesus. Sabi ko sa kanya, maghanap po kayo ng isang church na kung saan mag-aalaga sa inyo. Kasi taga Batangas siya. So, lumalapit daw siya sa magtatawas. Pag may ganyan. Nung lumapit siya na magtatawas, nung lumalapit daw siya sa magtatawas, lalo daw lumalala yung kanyang katawan. Kaya sabi ko, gustuhin ko man siyang i-deliverance kagabi. Baka naman magulat kayo, biglang may nagsususuka na dyan, di ba? Baka may biglang mag-slay na dyan. Sabi ko, so pinag-pray ko na lang siya. And syempre, kapag deliverance kasi, it takes time. Medyo matagal yun kasi kailangan, hindi natin alam yung pwedeng mangyari, pwedeng sumuka, hindi natin alam yung pwedeng mangyari. So, pinag-pray ko na lang siya, and then sabi ko, humingi ka ng tawad. Kung kayo po ay minsan sa buhay nyo na lumapit sa mantatawas, albularyo, pwede nyo pong ihingi ng tawad sa Diyos. Ang Diyos po ay mapagpatawad. Dahil sa Biblia po, ito po ay isa sa kinagagalit ng Diyos. Ang lumalapit tayo sa magtatawas, albularyo. Alam kong mahirap ang buhay, minsan yung wala tayong pera, lalapit na lang tayo. Hindi po yan ang solusyon. Ang solusyon po natin ay lumapit sa Diyos. Meron po tayong mga doktor. Ang doktor po ay binigyan ng Diyos ng karunungan at sila po ay ginagamit din ng Diyos para po tayo ay gumaling. Pero po ang mga albularyo, sila po ay nagbibigay ng mga lalong sakit. Meron po akong isang tito, lalagi niya sinasabi sa akin, actually tinatago nila sa akin kasi alam nilang Christian ako, pastor ako. So asawa siya ng tita ko na pupunta palagi siya sa albularyo. Sabi ko, nung nalaman ko, pinagsabihan ko siya. Sabi ko, tito, wag mo nang gawin. Kasi imbis na gumaling ka, baka lalo kang sumakit. Kasi po, pag po lumalapit po tayo sa albularyo magtatawas, akala po natin gumagaling tayo. Hindi po natin alam, meron silang spirito na iniiwan doon sa'yo. Kaya akala mo gumaling ka na, pagkalipas ng ilang taon, may lumalabas. Dahil po yon sa spirito na iniiwan na magtatawas. Kasi wala pong ibang kapangyarihan ang magtatawas, ang albularyo, kundi sa spirito ng kaaway. Dahil hindi naman po sila gumagamit ng Biblia. Hindi po nila alam ang salita ng Diyos. Kaya kalaban po sila. Kaya po sa Old Testament, pag binasa niyo po ang Biblia, isa po yan sa ayaw-ayaw ng Diyos. Mga ang albularyo na mangkukulam, yung gumagamit ng mga witchcraft, yung nagpapabasa ng palad. Mga kapatid, ihingi niyo po ng tawad sa Panginoon yan. Kasi pwede po yan sa inyo, may spirito, o lumipat sa mga anak niyo hanggang sa apo. Yan po ay curse, sumpa. Kaya minsan merong, bakit kaya may sakit akong ganito? Pati po yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga santo, yan po ay kinagagalit din ng Diyos. Kasi nakalagay po sa Exodus 20 verse 1, walang sino man ang pwedeng lumuhod. Kung sino man ang gumawa nito ay parurusahan ko hanggang sa ika-4 na salinlahi. So may curse po, may sumpa po hanggang sa apo, hanggang sa pinaka-apo mo, may sumpa yon. Pero ang maganda sa ating Diyos, meron siyang kapatawaran. Kung minsan sa buhay mo ay ginawa mo to, Lord, forgive me. Gusto ko, Lord, ikaw lang. Mula ngayon, ikaw lang ang Diyos ko, wala nang iba. Wala na ako ibang sasambahin, wala na ako ibang lalapitan, kundi ikaw lang. Amen? Ang Diyos po natin ay mapagpatawad. Amen po ba? Parang hina po. Ang Diyos po natin ay mapagpatawad.
pinatawad ka na ng Panginoon. Amen. Praise God. And next, faithfulness of God. Kahit unfaithful ang tao, faithful pa rin ang Diyos. Kaya tayo makasalanan, tayo'y lagi nagkakamali, pero ang pag-ibig ng Diyos ay wagas. Lagi ka pa rin niyang hahanapin. Lagi ka pa rin niyang yayakapin. Kahit ilang beses ka nagkamali. Amen? Mahal na mahal ka ng Diyos. And number 4, future hope. So, sa ating binasa sa buong Jeremiah, nandun makikita natin yung pag-asa na kahit sobrang hirap ng buhay, kahit wala na tayong pambili ng gas, mahal ang bilihin, nagkakagulo na ang Pilipinas, maging ang mundo, hindi na natin alam ang gagawin. Pero mabuti ang Diyos sa buhay natin. Mabuti ang Diyos sa mga taong hinahanap siya. Kasi maraming tao ngayon nagkakagulo. Hindi na makatulog. Hindi na talaga mapakali. Wala nang makain. At nakakaawa po kasi hindi po nila alam kung saan sila lalapit. Hindi nila alam kung saan sila tatakbo. Pero ang mga anak ng Diyos, ang gaganda pa rin. Kahapon ay nakapagsalon pa. Amen. Ang gaganda pa rin ng ating mga kapatiran. Bakit? Dahil meron tayong Diyos na pinagkakatiwalaan ng ating buhay. Amen. Kaya hindi halata yan na walang pera. O, diba? Tingnan mo nga yung mga tabi mo, halata bang walang pera yan? Wala. Diba? Mukhang doon niya. Dahil ang anak ng Diyos ay pinayayaman niya. Amen. May pag-asa po tayo. Alam ko po, mahirap ang buhay ngayon, pero maging panatag ang puso natin. Alam natin, ang Diyos ang magpo-provide, ang Diyos ang magbibigay ng pangangailangan natin sa araw-araw. Hindi kailanman tayo magkukulang. Amen. Kaya ang mga kapatiran dito ay nagtutulungan. Kaya nakakatuwa nga sila, Sister Cathy, nagbibigay ng ulam. Amen? Amen? Nakakatuwa po yung ganyang kultura. Kasi ganyan yung kultura namin sa probinsya. Ngayon, hindi na po. Kahit sa probinsya ngayon, hindi na nagpapansinan. Dahil malalaki yung bahay nila. Hindi na pwede magpapasok samantala ng unang panahon kahit maliit ang bahay. Kahit konti ang ulam, nagbibigayan. Ngayon, hindi na. Amen. Mabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. So, after this context, kung titingnan po natin, ang Israel po ay napakatigas ang ulo, paulit-ulit, nagkakamali, malayo sa Diyos, pero sila pa rin ang pinili ng Diyos para ipakita ang isang katotohanan na kahit gaano ka kalayo, kaya kang ibalik ng Diyos. At dito po pumapasok ang Jeremiah 31. Amen? Hallelujah. Sige po, tayong lahat po ay tumayo. Sige, basahin nga din niya. At kung isipin natin, hindi ba parang tayo rin? May mga pagkakataon na alam natin ang tama pero mali ang ginagawa natin. Lumalayo tayo sa Diyos, bumabalik sa dating kasalanan. Pero ang magandang balita, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang biyaya ng Diyos ay sapat at ang kapangyarihan ng Diyos ay kayang baguhin ang puso. Hindi ka tinatawag ng Diyos para husgahan ka, tinatawag ka niya para ibalik ka. Hindi niya sinasabing, ayusin mo muna ang sarili mo bago lumapit sa Kanya dahil minahal ka niya kahit nung panahon na marumi ka pa. Sasabihin niya lang sa'yo, lumapit ka sa akin at aayusin ko ang buhay mo. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Maraming salamat, Lord, sa pag-ibig mo. A love that never gives up, oh God. Na Lord, na kahit ang tigas ng ulo namin at marami kaming pagkakamali at kasalanan, Lord, patuloy mo pa rin kaming pinapatawad. Patuloy mo kaming minahamahal. Lord, mula sa araw na ito, Panginoon, nais naming gawin, Ikaw lang ang maging Diyos at maging Panginoon ng aming buhay. Kung meron mang kaming pagkakamali, Lord, may mga bagay kaming nagawa noon pa man, sinadyaman o hindi sinasadya, patawarin mo kami, Panginoon. Linisin mo ang puso namin, linisin mo ang isip namin, kasing linis at kasing puti, Panginoon, ng balat ng tupa ang puso namin upang maging kasing
maging kaming karapat-dapat sa iyong harapan, dakilang Diyos. Hallelujah. Lord, forgive us. Kinakausap ka ng Diyos sa oras na ito. Sabihin mo lang sa Panginoon, Lord, sorry. Lord, forgive me. May nagawa akong pagkakamali. Lord, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Panginoon, kung sa buhay ko ay hindi kita inuna. Patawarin mo ako, Panginoon, kung sa buhay ko hindi ikaw ang hinanap ko. Lord, patawarin mong yung mga anak na naririto, kinakausap ka nila, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Panginoon, patawarin mo kami. Patawarin mo ang iyong mga anak sa kanilang pagkakasala. Linisin mo kami, linisin mo kami, linisin mo kami ng iyong banal na dugo, banal na dugo ni Jesus. Thank you for your forgiveness, Lord. Salamat, dakilang Ama, sa kapatawaran ng aming kasalanan. Salamat sa kalakasan. Muling pinatibay mo ang puso. Binigyan mo ng katatagan ang aming buhay, Panginoon. Salamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa iyong mga anak. Salamat sa karunungan. Salamat sa pagpapala. Salamat sa katagumpayan. Anumang pagsubok ang pagdaanan, Lord, kami patuloy at patuloy na maniniwala at magsasamba at mananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, wag mong hayaan na maging katulad kami ng mga Israelita na paulit-ulit, O God, ang pagtalikod. Lord, wag mong hayaan na mangyari ito sa amin, Panginoon. At Lord, nawa na hanapin ka namin, na habang kami nabubuhay, ibigay namin palagi ang aming the best na papuri, pagsamba at paglilingkod sa aming Diyos. Salamat, Lord, sa iyong mga anak. Nawa, dakilang Diyos, kinausap mo sila sa oras na ito. May natutunan sila sa iyong salita, at ang salitang ito, O God, ay kanilang babaunin, magiging pagpapala ng kanilang mga buhay, at anumang pagsubok ang kanilang pagdaanan, alam nila kung sino ang tatawagin nila, ang Diyos na makapangyarihan sa langit, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang Diyos na kailanman ay hindi nagbabago, hindi nangiiwan, ang Diyos na nagmamahal ng may katapatan. In the mighty name of Jesus, Lord, we thank you for today. We just want to bless your name. We just want to lift up your name on high, oh God. We just want to adore your name, for you are good, for you are faithful, oh God. We thank you, oh God, for all these things, oh God. Salamat sa mga ginagawa mo, at salamat sa lahat ng gagawin mo pa na mabuti at maganda sa buhay ng iyong mga anak. We just want to give back all the glory, all the praise,